Maligayang pagdating sa kwento sa dilim, isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, takot at misteryo. Halina't samahan kami sa paglalakbay sa mundong nakakubli sa dilim. Ngayong gabi ay may isa na namang nakakakilabot na kwento tayong pagsasaluhan. Isang urban legend na hanggang ngayon ay patuloy na bumabalot sa isip at takot ng marami. Kilala niyo na siguro kung sino ang tinutukoy ko, ang White Lady ng Balete Drive. Kung narinig na ninyo ang pangalan na ito, siguradong may ideya na kayo kung gaano kakilabot ang mga karanasan ng mga nakakita sa kanya. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, halina at sabay-sabay nating tuklasin ang nakakatindig balahibong kwento ng isa sa pinakatanyag na multo sa buong Pilipinas. Sino ba ang White Lady? Pesemple lang kung bakit siya tinawag na White Lady. Ayon sa mga nakakita, isa siyang babae na nakasuot ng puting bestida, minsan mahaba, minsan parang gown na pangkasal, pero laging puti, kaya't dumikit na sa kanya ang pangalang White Lady. Sinasabi rin ng mga nakakita na kung saan siya namatay, doon siya nagpapakita. May mga kwento sa eskwelahan, simbahan, parke, at higit sa lahat, sa isang lugar na napaka-popular, ang Balete Drive. Ano ang Balete Drive? Para sa mga hindi nakakaalam, ang Balete Drive ay isang kalsada sa New Manila, Quezon City. May habang 1.3 kilometro lamang, pero sa maikling kalyeng ito, nakapaloob ang isa sa mga pinakakilalang alamat sa ating bansa. Maraming driver ng taxi, bus at maging pribadong sasakyan ang nagsasabing dito nila nakita ang White Lady. Pero paano nga ba nagsimula ang kwento ng multong ito? Ano ba ang pinagmulan niya? Yan ang ating aalamin, mga sabi-sabi tungkol sa kanyang kamatayan. May iba't ibang bersyon ng kanyang pagkamatay. Ayon sa isa, siya raw ay isang magandang babae na pinaslang ng mga sundalong Hapon noong panahon ng World War II. Sa mismong lugar kung saan siya lumilitaw, doon daw nangyari ang trahedya. At dahil sa marahas at biglaang pagkamatay, hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Ngunit hindi lahat naniniwala sa bersyong ito. May iba ring nagsasabing siya ay nasawi sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Nagmamaneho raw siya ng mabilis at bigla na lang nadisgrasya. At mula noon, nagpapakita siya sa mga motorista. Tila ba pinapaalala ang mapait na sinapit. Mga pagpapakita ng White Lady. Sabi ng mga nakaranas, kadalasan ay bigla na lang itong sumusulpot. Minsan nasa tabi ng kalsada, minsan nasa likod ng sasakyan, at pinakanakakatakot, minsan ay bigla na lang siyang lilitaw sa mismong harapan ng nagmamaneho. Kaya't maraming aksidente ang iniuugnay sa kanya. May mga driver na nawawala sa kontrol dahil sa labis na gulat. May iba namang hindi na nakakauwi ng buhay matapos makita ang kanyang anyo. Isang taxi driver na nakaharap sa White Lady. Ikukwento ko ngayon ang isa sa pinakamatandang naitalang karanasan tungkol sa White Lady.
Ito ay lumabas pa raw sa pahayagan noong mga taong 1951 hanggang 1953. Isang taxi driver na itago natin sa pangalang Jose. Karaniwan lang na gabi para sa kanya, bandang 8:00 ng gabi. Habang bumabaybay siya sa Balete Drive, may pumara sa kanya. Isang magandang babae na nakaputing bestida. Sabi ni Jose, kakaiba ang ganda ng babae. Parang artista, kaya't agad niya itong pinasakay. Sinabi ng babae kung saan siya pupunta at nagsimula na silang bumiyahe. Habang nagmamaneho, may napansin si Jose. Parang hindi normal ang boses ng babae. Hindi ito galing sa bibig niya, kundi parang diretso sa taingan niya. Para bang may bumubulong na napakalapit, pinilit niyang baliwalain. Ngunit nang tumingin siya sa rearview mirror, nagulat siya. Wala na ang babae sa likuran. Kinabahan siya ng husto. Agad niyang ipinarada ang taxi at nilingon ang upuan. At doon niya napatunayang wala na talaga ang babae. Nanlamig siya. Tumindig ang balahibo. Pinawisan ng malamig kahit na gabi. Dahil sa takot, bumaba siya ng taxi at nagpunta sa isang karinderya. Sabi niya, hinding-hindi niya malilimutan ang karanasang iyon. Isang pamilya ang nakaharap sa White Lady. Lumipas ang ilang dekada pero hindi natigil ang mga kwento. Noong 1993, isang pamilya ang nakaranas din ng kababalaghan. Galing sila sa isang party. Madaling araw na iyon, mga 1:00 o 2:00 ng umaga. Ayon sa kwento ng anak na itatago natin sa pangalang Linda, tulog na noon ang kanyang ina sa passenger seat habang ang kanyang ama naman ang nagmamaneho. Habang bumabaybay sila sa Balete Drive, napansin ng kanyang ama ang isang babae sa gilid ng kalsada, nakasuot ng mahaba at puting gown. Kaya't agad siyang nagpreno. Iniisip na baka tatawid ang babae. Pero hindi ito tumawid. Nakatayo lang, tila ba may hinihintay. Nang wala pa ring nangyari, muling umandar ang kanilang sasakyan. Ngunit bigla na lang tumalon sa harap ng kanilang kotse ang babae. Tumama ito sa harap ng sasakyan at dahil sa gulat, parehong nataranta ang kanyang ama at ina. Agad silang bumaba upang tingnan ang babaeng nabangga. Pero laking gulat nila nang wala silang makita. Walang tao sa harap, walang tao sa gilid, walang tao kahit sa ilalim ng kotse. Para bang naglaho sa hangin ang babaeng nakaputi. Mga iba't ibang bersyon ng kanyang kwento. Iba-iba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa White Lady. May nagsasabing siya raw ay biktima ng panggagahasa ng isang taxi driver at pagkatapos ay pinatay. Kaya raw madalas siya nagpapakita sa mga taxi driver para iparamdam ang kanyang galit o paghihiganti. May iba namang naniniwala na aksidente ang totoong sanhi ng kanyang kamatayan, habang may iba pa ring kumakapit sa bersyon ng panahon ng Hapon. Ngunit anuman ang totoo, iisa lang ang sigurado. Hindi pa rin siya matahimik hanggang ngayon. Ang Balete at ang kalsadang ito. Bukod sa mga kwento ng White Lady, nakakadagdag pa sa takot ang mga puno ng Balete na nakatanim sa paligid ng kalsada.
Kaya nga tinawag itong Balete Drive. Sinasabi ng matatanda na ang mga puno ng balete ay tahanan ng mga espiritu at iba pang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Kaya't isipin nyo na lang, multo, punong balete at madilim na kalsada. Hindi nakapagtataka kung bakit marami ang natatakot dumaan dito, lalo na kapag 10 oras ng gabi. Modernong mga kwento. Hanggang na ngayon may mga bagong version pa rin ng sightings. May mga Grab at TNVS drivers na nagsasabing nakapagsakay sila ng babaeng nakaputi na bigla na lang naglaho bago pa makarating sa destinasyon. May ilang motoristang nagkwento na habang nagmomotorsiklo sila, biglang may babaeng nakaputing kumakaway sa gilid ng kalsada. Ngunit nang lingunin nila, wala namang tao. Maging sa CCTV ng ilang bahay malapit sa Balete Drive, may mga ulat ng puting anino na dumadaan sa kalsada tuwing madaling araw. Hanggang ngayon, ang kwento ng White Lady sa Balete Drive ay patuloy na nabubuhay hanggang sa kasalukuyan. Iba-iba man ang bersyon ng kanyang pinagmulan, pare-pareho namang nagdudulot ng kilabot ang kanyang mga pagpapakita. Tayo na ang bahala kung maniniwala o hindi. Ngunit kung sakaling mapapadaan kayo sa Balete Drive, maaari ninyong maalala ang kwento niya. At kung mamalasin, baka siya mismo ang sumabay sa inyo. At dito nagtatapos ang ating kwento sa dilim. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim, i-like ang video na ito, i-ring ang notification bell, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Hanggang sa muli.